ang pinakamalakas na libon na tumama sa kasaysayan ng probinsya ng Cebu. Pinabuhuin malawak, mapapinsala o ilarawan ng pag-asa ang magbubuwan ng patuloy na lumalapit sa Pilipinas. ang lawak ng pagbubuhan. Mahigit 100 bilyong piso na ang nawala sa ekonomiya ng Pilipinas dahil sa mga ghost project kontra baha, ayon yan mismo sa Finance Department. Hindi pala baka ang pagpapalupo sa ating bayan, kundi kasakiman. Ito ang Pilipinas ngayon. Bayad ng mga pangarap, ngunit ang lupa'y basa ng luha. Ang mga lansangan ay sugatan ng kahirapan, kasakiman, at walang humpay na kalamidad. Paulit-ulit tayong nilulunod ng bagyo. Iyayanin ang ating pananampalataya ng libro. Tinatangay ng apoy ang pinaghirapan ng tao. At unting-unting pinapatay ng korupsyon ang pag-asang matagal na naghihingal. Sa bawat sigaw ng nagugutom, sa bawat upi ng nawalan ng tahanan, sa bawat patang sa lansangan na tutong mga iisa ang tanong na dumadagagtong sa bibig. Nasaan ang liwanag? Nasaan ang katarungan? Nasaan ang pag-asa? Tahimik ang gabi, mabigat ang hangin puno ng takot at pangamba, at tila ang langit ay nananatiling nakatanaw, walang inig, walang sagot. Ngunit sa gitna ng pinakamatinding dilim, kapag ang mundo'y handa ng sumuko, doon dumarating ang Diyos. Hindi siya dumarating sa kulong ng kapangyarihan, hindi sa trono ng mga makapangyarihan, kundi sa iyak ng isang sanggol, sa kahirapan ng isang sabsaban, sa yakap ng mga pusong marunong tumangkap, at sa panuluyang isinilang mula sa pananampalataya, pag-ibig at pag-asa. Halos 2,000 bago magpasko, sumiklab ang sunog sa residential area sa barangay Pleasant Hills, Mandaluyong City. Ganito kalawak ang sunog na tumubok sa mga bahay sa barangay Pleasant Hills, Mandaluyong City. Pasado na sa ng gabi, sumiklab ang sunog. Umabot ito sa ika-5 alarma. Halos isang block ang nasusunog ng bahagi ng barangay. Sa pulong ito ni Jennifer Guevara sa gawing 9 de Pebrero, naging matingkad na orange ang kulay ng langit. Mabilis na kumalat sa magkakadikit na bahay ang apoy. Agad itinaas ng BFP ang alarma. Tulong na pinangako. Hindi kailangan dumating. Pero Maria, magpapatuloy tayo.
Nagbigyan tayo ng anak. Ngunit, hindi niya ito'y binigay. Pero, ilang mas mabigat pa ang binigay niyang problema. Ako? Ang daming pamilya ang nasalanta ng bagyo. Sumabay pa itong napakalakas na sunog ng lahat. Tama ka dyan. Nung nakaraang linggo, nagkaroon ng lindol. Paano nga ang pondo natin yan? Ang daming pamilyang nasalanta ngayong taon. Alam mo, yung kasalanan talaga dyan, yung mga may nagnanakaw na mga kurakot na yan eh. Dapat makulong sila. Diba? Nasession na po. Biktima po kami ng bagyo. Baka pwede po kami maituloy kahit saglit lang. Naku, marami na kasing pamilya ang lumapit sa amin. Pero sandali, titingnan ko lang ang listahan. Lubos po akong nalulungkot sa nangyari sa inyo. Hindi nadalangin ko na tulungan kayo ng mga ko. Partner, negative eh. Wala na tayong pwesto. Wala na kasaksakan. Umanin mo. Umanin, puto na po kasi kami dito eh. Subukan nyo na lang po sa kabilang barangay. Kung may bakante pa po sila. Salamat. Pasensya na po. Biktima po kami ng lindol at bagyo. Baka pwede po kami maituloy sa inyo kahit saglit lang. Ano niyo po ba sa kabilang cover floor? Opo. Sige po, sandali lang po. Tignan ko po kung magkakalit po po kayo dito. Pasensya na po, pero ano na po kami dito. Try na po sa kabilang barangay. Pasensya na po talaga. Salamat. Kasi, paano na tayo ngayon? Pasko na bukas. Saan tayo magdirimong ng Pasko? Hindi ko rin alam, Maria. Pero halika. Subukan pa rin natin maghanap ng matutuluyan. Sa bayang pinagaharian ng takot at kawalan ng tiwala, maging ang puso ng tao ay nagsasara. Kapag ang lahat ng pinto'y sarado, saan tutungo ang wala ng natagpuan? Sino ba ang tutulong kung ang bawat isa'y nawala sa sariling kalikasan? Sa dilim ng kawalan ng pag-asa, iisa ang tanong na bumabalot sa gabi. May tatanggap pa ba? Ano, Ali? Alam ko po nagpapagkakaroon ako ng
Diyos ko! Sino? Sa gitna ng tambak na basura ay may buhay. Sa gitna ng kasakiman ay may kawalang malay. Sa gitna ng pagsubok ay may pag-asa. Sa gitna ng dilim ay may liwanag. Ngayon ay ikot ang gusto ng malasakit. Iikot ito hindi upang manghihilangan, kundi upang gisingin ang pusong marunong magpaagi. Ang bawat ambag ay magiging tinig ng pag-asa, kunting ilaw sa gitna ng dilim. At ang malilikom na pondo ay iaray bilang pamaskong handog sa mga kabataan at kapatid natin sa Missionaries of the Poor sa kapistahan ng mga niños inocentes upang ipaalala sa kanila at sa atin na sa bayang pinaghaharian ng tao may pusong mga handang magbukas at may pag-asa muli tatanggap. Nais ko yun! Ang panunduyan ay hindi lamang paghahanap ng bubo, kundi paghahanap ng puso, handang tumanggap. Maria, hindi man tayo binigyan ng anak ko, ngunit patuloy tayong pumasok. Habang tibuhay, may pag-asa. Ulamin man tayo ng mga pagsubok. Patuloy natin gawing payong ang panalangin. Dahil sa kabila ng pagsubok at unos ng buhay, siya'y kasama natin. Siya ay Emmanuel, ang Diyos ay kapiling natin.
ng kasakiman. Sa bayan ang pangarap ay sugatan ng kahirapan, korupsyon at kalamidad, hindi nawawala ang Diyos. Sapagkat sa gitna ng sugatang lupain, ang pag-asa ay patuloy na isinisina sa katahimikan ng mga nagmamalasakit, sa mga kamay na marunong magmahal, at sa mga puso handang magmahal at tumanggap. Kaya halina, bilang isang sambayanan, bilang isang pananampalataya, buksan natin ang ating mga pintuan, ang ating mga puso, at ang ating mga buhay. Halina, maging dinas ng pag-asa.